Merry Christmas pa rin sa bawat isa. Merry Christmas sa bawat makikinig ng mensahe ito. Good morning po sa bawat isa na makikinig at nakikinig sa mensahe ito. Ngayon po ay December 27. Tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo muli ay makarinig ng kanyang mga salita after the holiday na although ngayon ay nasa mood pa tayo of celebrating. But ang ating pong sineselebrate, binaulit ko po, ang ating sineselebrate ay hindi yung exact date, but the incarnation of Jesus Christ. Simula ng kanyang pagpunta dito sa sinapupunan ni Mary, Virgin Mary, hanggang sa kanyang pag-ascension. That is the incarnation of Jesus Christ, that the true God na nag-incarnate siya, punta sa isang flesh, carne, no? Nag-incarnate siya, nagiging tao siya. So Jesus Christ is a true God and true man. So yung kanyang pagpunta dito sa lupa ang ating sineselebrate. Muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito habang inaantay natin yung mga tao papasok po sa ating Facebook Live. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na although mayroon tayong pandemic ngayon na COVID-19, but we still celebrated ng mga kapanahonan na to at nagsama-sama ang mga pamilya, although maliliit lamang ng mga groups. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay entitled it, The Reason of the Season is Jesus, of course. The reason of the season. Kasi po, kailangan din po nating i-explain ano ba yung mga reason ng season of celebrating this holiday. Although lahat ng mga tao po ay mayroon silang iba't ibang kaparaanan para mag-celebrate ng holiday. In fact, sa Israel, mayroon din silang Hanukkah. So mga Israeli friends, Laharim, Laha Israelim, Hanako, Sameak. Hanako Sameak, yun ang kanilang festival ngayon. Although mayroon din mga Messianic Christians na naniniwala din sila kay Jesus Christ. But majority of the Israelites now hindi sila pa naniniwala kay Jesus Christ na Messiah. In fact, 99.7% ang hindi naniniwala na Jesus is the Messiah. So ang ating pong babasahin ngayon ay matatagpuan po sa Matthew 22 verses 34. Simula ng 34 hanggang 45. Yun ang ating babasahin. Yun ang ating springboard for our discussion. The reason of the season is Jesus Christ. The reason for this season, this Christmas, is Jesus Christ. So, gagamit tayo ng Matthew 22 verses 34 to 45 o 46 sa ating pong babahagi na mensahe sa umagang ito. Good morning muli sa bawat isa, sa aking mga kapatid sa MFCC. Good morning. At sa ibang makikinig sa mensahe ito, ako po ay muling nagpapasalamat na binigyan niya tayo ng panahon, good health. No? Ang panahon ngayon ay napipilitan ang iba na makikinig po kasi wala naman magagawa. Nasa lockdown pa rin tayo. Although technically not so lockdown, but parang mayroon pang impending na magla-lockdown ulit because of new strain ng COVID-19 or other mga dumadating, no? So, bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 22 verse 34 to 46. The reason of the season is Jesus Christ. Matthew chapter 22 verse 34. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him. It's about Jesus Christ ito. And saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, What do you think about the Christ? Whose son is he?
they said to him, "The Son of David." He said to them, "How then does David in the Spirit call him Lord, saying, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, till I make your enemies your footstool." If David then calls him Lord, how is he his son? And no one was able to answer him a word, nor from that day on did anyone dare question him anymore. So tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay nakakabasa ng kanyang mga salita directly sa kanyang Biblia. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri na kami po Lord ay nandito muli, handang makinig na yung mga salita, at sa akin din po Lord na binigyan mo ng pribileyo upang maihayag po Lord ang mga salita. Gamitin mo po ako Lord, ang banal na Espiritu po Lord ang magagabay sa akin upang maipahayag po Lord ang mensahe sa umagang ito, na kung ano man ang reason ng aming pag-celebrate ng season na to, which is Christmas, and the reason is you, Lord, your Son, Jesus Christ. Kami din po Lord ay nagpupuri at nagpapasalamat sa makikinig. Sa amin din pong makikinig, buksan mo po Lord ang aming puso't isipan upang maintindihan namin ito. At ganoon din po Lord, kami Lord ay lumapit sa iyo, magsisi sa kasalanan, at tanggapin ka Lord bilang aming Panginoon tagapagligtas. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, bakit po natin nilagay ang title natin, The Reason of the Season? Kasi marami po tao na nagki-question, are we really will celebrate Christmas? In fact, sa iyong makikinig sa akin, kung makikita mo yung aking background, meron pong mga bulaklak dyan sa mga decorations. Yung iba po ay meron pong ibang iniisip dyan. At sabi na bakit naglalagay, you're a Christian and then you're putting something like that. No? Parang this is some sort of a connotation of, mayroon na some like of connection to the pagan activities. No? But, ang ating pong sineselebrate dito ngayon ay hindi po yung festival, o although yung festival o yung parang pinaka-direct kung kailan talaga ipinanganak si Jesus Christ, ang talagang isi-celebrate natin ay yung kanyang pagka-incarnate. No? So, ang incarnation po ay, yan po ay isang phenomenon o theological term na sinasabing ang Diyos na naglikha ng langit at lupa sa covenant God, the Yahweh. Sa atin, kaya nating banggitin ang Yahweh, pero sa mga Hebrew, hindi lang kayang banggitin yan. Hey, Bab, Hey ang kanilang, kasi mayroon pong 4 letter doon, tetra na letters, na hindi nila kayang banggitin. Pero sa atin, kasi hindi naman tayo mga Hebrews, mga Jews, kaya natin banggitin na Yahweh, yung kanila Elohim. That is the covenant maker. The pinaka talaga yun yung covenant maker ng mga tao kay Abraham, kay David, kay Moses, yun ang nagsasalita talaga doon. At saka yun yung talaga doon sa in the beginning, Bereshit bara Elohim, no? Yung parang in the beginning God made Shamim vi'it haaretz, yung gumawa ng heaven and earth. So, yun ang ating sineselebrate. So, bakit ko po in-title ito? Kasi ino-honor po ng God ang reason ng mga tao. In fact, dito sa ating binasa, kung babalikan natin sa simula ng 21, kasi ang setting dito ay nasa loob na ito ng temple ng Jerusalem, yung ginawa na temple ni David, ni Herod, no? Kasi yung kay David ay nasira yun eh. Binalik ulit ni Herod. Nandun sila sa temple. This is the Wednesday of the last week of Jesus Christ. This is the Wednesday of the last week of Jesus Christ. Matatapos na po ang kanyang public ministry dito at nakipagbalik-taktakan siya sa mga Herodians representing Romans, mga Pharisees at Sadducees. Yun ang dalawang grupo yan na mga sikat na mga religious leaders or religious group, kasi mayroon pong 4 na religious groups sa kanila eh. Yung Sadducees, Pharisees, Essenes, at Zealots, no? Ang pinakasikat dito sa kanila ay yung Sadducees.
tsaka Pharisees, no? Kasi ang Sadducees, medyo elite yan sila. Sila yung nagmamanage ng temple. Samantalang itong mga Pharisees, medyo parang sa kanila ito yung mga good guys na nandoon, charismatic, na pumupunta ito sa mga provinces. Pero itong mga Sadducees ay sila yung mga elite, yung mga makapangyarihan sila, kaya nga karamihan sa kanila ay member ng Sanhedrin, the Supreme Court of the small group ng Israel, Palestine sa panahon nila, Israel, kasi sila po ay under naman sila ng Roma, but they have parang puppet na king na si Herod, pero under pa rin siya sa sa Augustus Caesar sa Roma. So dito ay nakipagbalik-taktakan siya, kaya nga sabi niya dito sa and they reason among themselves saying, so yung mga tao doon, tinanong nila si Jesus Christ, ito bang sa sa 21:23, sabi nila, ano bang authority mo, Jesus, na una-una, yung temple ay pinagbabaliktad mo yung mga bagay doon, pinaano mo yung mga hayop, pinapalaya mo yung mga hayop, ano ba ang iyong authority? Bakit ka nag-act or thinking or talking like that? Sabi ni Jesus, I also will ask you one thing, which if you tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, where was it from? From heaven or from men? Sabi na, so the Pharisees or the people there are, sabi, and they reason among themselves saying, if we say from heaven, he will say to us, why then you did not believe him? But if we say from men, we fear that the multitude for all count John as prophet. So si John po ay marami siyang tagapagsunod. At sinabi nga niya, reason ito, nagre-reason ng mga tao. Bakit ko po sinabi ito? Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng hindi niya pinagbabawal ang mag-reason. Hindi niya pinagbabawal ang mag-reason. In fact, binigyan tayo ng mga springboards na magre-reason. Binigyan tayo ng mga springboards ng Panginoon na magre-reason. So, sa umaga po ito ay tatlo ang ating babanggitin ng mga springboards ng mga reason. Yung mga petty, minor, or mga maliliit na mga bagay, binibigyan ng Panginoon yan para mag-reason out yung mga tao kung bakit nagkaroon talaga ng Jesus Christ at sa Messiah. Pangalawang pag-usapan natin yung mga milestone sa history. At nandoon na pumapasok yung Christmas. Yun ang parang isang milestone o isang reason kung bakit maraming nagsasabi, bakit kayo mga Kristiyano nagsiselebrate kayo ng isang pagan religion? At ang pangatlo po, siyempre yung Torah, talagang pinaka Old Testament ng mga Hudyo, binigay yan para talaga tayo ay mag-isip kung ano talaga ang pagcoming ni Jesus Christ, no? So, dito po bibigyan natin ng background. Sabi dito, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees. Kasi Jesus Christ po sa panahonan na to, kung mabasahin niyo ang 21 at 22 ng Matthew, makikita mo na nagpapahayag siya about the heavenly things or spiritual things. Pinapakita niya yung the parable of the wedding feast. Mayroon talagang wedding feast sa eventually na parang magsiselebrate yung mga Christians o mga believers. Pero kung mapasok yung ang tatlong grupo ng tao, yung mga Herodians, ang simple na lang na tinatanong, magbabayad ba ng tax? Magbabayad ba ng tax ang mga Christians? Yan ang tanong nila, ang purpose nila doon, para kung sinabi ni Jesus Christ na hindi magbabayad ng tax sa mga Christians, kasi hindi naman kami under sa inyo, ang aming kingdom ay nasa taas. Huli nila si Jesus Christ at kukulong kasi isang batas yan ng Roma na dapat magbayad ng tax ang mga citizen ng Israel kasi under sila kanila. Pangalawang nagtatanong ay yung mga Sadducees. Ang Sadducees, they differ from the Pharisees kasi ito nga yung hindi sila naniniwala ng resurrection. So, tinanong nila, mayroong ganon, anong mangyari kung mayroong resurrection? Sabi ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, kasi yung mga Sadducees sa mga Pharisees, magkalaban ito, parang Democrat, saka Republican, parang ganon. Or basta yung sa atin ngayon, hindi ko nababanggitin, no? Kung ano yung mga magkalaban sila.
But this time, kalaban nila si Jesus Christ. Kaya masabi nagtanong doon kay, meron ako narinig doon, imposible daw na si Paul na Pharisees ay pupunta siya sa mga doon sa Sadducees at magpapaalam siya na tutulig sa niya yung mga Christians. Kasi sa kanilang kapanahunan daw ay imposible yung Pharisees pakipag-collaborate sa mga Sadducees. Ang sa isip ko naman, which is in the Bible, napakalaking phenomena ito si Jesus Christ na lahat ng mga grupo na religious leaders at grupo makalimutan nila yung kanilang hidwaan o kanilang differences kasi ito yung pinaka phenomenon na dumating si Jesus Christ. Unorthodox ito yung parang critical or radical to na parang magbabago. Kaya ayaw nilang i-give up yung kanilang status quo. Kaya magsama-sama sila although meron silang differences. So in fact dito magkaiba sila ng grupo, yung mga Herodians representing Roman soldiers or Roman citizen, nagtanong sila kay Jesus Christ. Yung mga Sadducees nagtanong sila. Ang pinakatanong nila na humanga din sila na nasagot ni Jesus Christ. Kasi hindi nila ma-resolve talaga sa Pentateuch, doon sa 5 books of Moses, na si Jesus ba talaga ay God of the may resurrection? Sabi ni Jesus Christ, hindi niyo ba narinig, nakasulat sa Biblia na I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. So, ang ibig sabihin nito, mayroon talagang resurrection. There will come a time na may resurrection kasi kasama na nila yung mga patriarchs sa taas, although hindi pa talaga sa heaven na ibibigay eventually, pero magkasama na. So, dito tayo magbibigay ng natin kasi sabi ko nga, but when na-resolve ni Jesus Christ na mayroong resurrection, kasi tanong ng mga Sadducees yan hindi sila maniniwala may resurrection, hindi sila naniniwala ng angel. Ang mga Pharisees, naniniwala sila na may resurrection at naniniwala sila sa angel. Pero ang mga question ngayon ng mga Pharisees ay ganito. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Alam niyo ba sa kapanahunan nila ay parang big deal itong discussion about the law. Big deal itong discussion of the law. Kaya nga, ngayon, bago natin itutuloy ito, binibigyan tayo ngayon ng mga, pero ang sagot dito, sinabi ni Jesus Christ, ito yung dapat nyong gawin. No? Ito yung dapat nyong gawin. Love thy Lord your God and love your neighbor. Ngayon, ang point ko dito ay, binibigyan tayo ng mga springboards, ng mga maliliit na issues na talagang mag-reason tayo so that we will understand God. I believe that God honored the reason. Hindi po sinasabi ng God na huwag kayong magtanong. In fact, kung mayroong mga religious leaders sa atin na pag nagtanong tayo, sabi no, kapatid, ikaw ay lumalayo ka na, bakit ka nagtatanong sa aking ministry? Ako dapat na masusunod, Hindi yan biblical na hindi tayo magtatanong sa ating mga pastors, na ating mga ministers o mga pari, sino mga religious leaders natin. Kasi God honored the reason. Kaya nga ang ating title ngayon, i-reason out natin kung bakit tayo magsiselebrate ng Christmas ngayon. I-reason out natin, hindi tayo nagsiselebrate dahil may festival or something. So ang una po ay binibigyan tayo ng mga maliliit na issues. Mayroon tayo kung medyo mababa or medyo bago pa tayo sa pananampalataya, ang ating mga pinag-uusapan ay about pwede bang kumain ng ganito, bawal ba mag-celebrate ng Pasko, bawal bang ng ganon, di ba? Ganun mga kasi hindi pa naman talaga natin na meron pa ng big time na dapat natin pag-uusapan pa, no? So, number 1, binibigyan niya ng mga maliliit. So, kaya nga doon sa mga previous na mga Bible studies, ang mga exciting ay pwede bang kumain ng dugo, pwede bang kumain ng baboy, pwede bang ganito? Parang patok na patok yan doon sa mga Bible study na yan. Kasi hindi bigyan ng reason, no? Pero kung lumalaki na yung ating mga pagkakaalam sa Panginoon,
lumalaki na rin yung reason kung bakit bakit natin pinag-uusapan si Jesus Christ. In fact, on the 16th century, mayroong isang debate doon, si Desiderius Erasmus versus Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, kasi nag-ano sila ng debate. Sabi ni Martin Luther, mabuti na lang Desiderius Erasmus na hindi mo binibigay yung mga maliliit na bagay katulad ng pagsamba kay Mary, mga ganon, at tayo na diretso ay pumupunta na kaagad sa salvation talaga. So yun ang sabi ni Martin Luther, na nagpapasalamat ako Erasmus na ganon po, na hindi na tayo pumupunta doon sa mga maliliit na bagay. So sa kanila maliliit na bagay yan, pero sa mga iba pang nagsasaliksik, great pa rin yung mga, pwede ka bang kumain ng dugo, pwede ka bang ito, pwede bang ganyan, do not touch. But sabi ng Colossian nga, if you're in Christ, bakit ka pa nagpapa-under dyan? No? Yan, gano'n. So, number 2, nag-ano tayo na, titingnan natin yung mga big traditions and milestones sa ating mga history. No? Babasahin natin ang Hebrew Bible, ang Old Testament, makikita natin si Abraham, tapos sinakop sila ng Egypt, ang bayan ng Israel ay nandun sila sa Egypt, nabihag sila doon ng 400 years. Tapos nakalaya sila doon, naglakad sila ng 40 years doon sa wilderness, or 2 weeks lang dapat ang kanilang paglalakbay from Egypt to Canaan. Dahil sa matigas ng kanilang ulo, ay 40 years sila naglalakbay. Nung nakapunta na sila sa Canaan, nagstay din sila doon ng about under the judges and the kings. No, meron din silang parang ilang years, 325, something like that, na under sila ng judges and king. At nabihag sila ng Assyria, yung northern part, nabihag ng Assyria, at nabihag ng Babylonia, yung southern part, which is Judah. At after 70 years, yung Judah ay nakabalik sa Jerusalem. Yun nga yung existing ngayon na mga Jews diyan sa Israel. But the northern part, 10 tribes, nawala na sila. Ang kanilang hula ay nagpunta sa iba't ibang lugar, sa Italy, sa France, sa Spain, sa Russia, etc. So, yun ang kailangan, ano. After that, after na nakabalik sila, nagkaroon ng mga prophet, gano'n, nanahimik ng 400 years. Nanahimik ng 400 years, walang angel na nagpapakita, walang propetang pinapakita. Tapos dumating ngayon si John the Baptist. Pero, bago dumating si John the Baptist, mga 4 BC, before Christ, ay alam po natin na mayroong isang phenomenon din, na the Greek, kasi, di ba, Assyria, tapos Babylonia, tapos Persia, saka Medi-Persia. Si Arius, hinulaan din yan, although hindi directly, na mayroong pangalan na Arius na king na magpapabalik sa inyo sa Jerusalem. Ito si Alexander the Great, hindi minention ang kanyang pangalan, pero nakahulaan din ito sa Bible, na ang ano doon, na doon sa Daniel, mayroong dalawa doon, na isang ram at saka isang goat. Yung ram may dalawang sungay, yung representing Persia and Medi-Persia nga, yung isa mas mataas kasi ang Persia nga mas mataas sa Median, no? Tapos mayroong isang goat, si Alexander the Great yan, na talagang binangga niya yung Medi-Persia. Nakita nga, sabi ng mga history, na nakita nga ni Alexander the Great na parang ganon, parang nagulat din siya na parang the signature which is prophecy natupad sa kanya. Although si Alexander the Great, alam po natin na 10 years lang itong kanyang kasikatan. Kasi although 10 years, malaki yung sweeping ng ginawa niya, no? Parang pagka-describe nga, mabilis na napapunta siya doon simula doon sa Macedonia, papunta doon sa modern India. 10 years lang, phenomenon din si Alexander the Great. Pero, sabi ng Galatians 4:4 nga, in the fullness of time, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who under the law. So I believe na pinapadaan tayo doon sa mga milestone and traditions. Kasi si Alexander the Great ay ginamit niya ng Panginoon. Ginamit niya ng Panginoon na talagang ma-Hellenize ang buong mundo. Ang kanilang mundo noon, hindi pa naman kilala masyadong Philippines, mga dito sa mga eastern side. Kanilang mundo doon, yung pinaka-Roman Empire doon. No?
yung mga Western civilization and some sort of Eastern civilization. So si Alexander the Great, alam po natin ng mga Greek ay mga magagaling ito, mga matatalino ito, sina Euclid, no? Archimedes, yung mga ano diyan. Alam po natin yung mga Greek philosopher na sikat, Socrates, Plato, and Aristotle. Si Aristotle ay teacher yan ni Alexander the Great. Pero ang point ko dito, bakit ganito? Kasi Hinellenize ang moong Hinellenize ang ibig sabihin ng Hinellenize, Greece yan eh. Ginawang kultura ng Greece. Hindi binihag ni Alexander the Great yung mga tao, dinala niya sa Greek, sa Macedonia. But inestablish na yung mga kultura doon na dapat mag-Grego kayo. Dapat yung at isa sa mga problema doon yung Israelite, kasi sentro nga yung Israelite eh. Isentro nga yung Israelite. Sabi ni Alexander the Great, dapat matuto kayo ng Greek. Kaya nga sa panahon na nila, mayroong Septuagint, yung Greek Bible yan na nag-ano sila ng mga scholars na 70 scholars, something like that, na magsulat kayo na i-translate niyo yung Hebrew Bible to Greek Bible. Pero hiniwalay sila, pero after some time na by providence, nung tiningnan yung kanilang mga sinusulat, halos pare-pareho. Sabi nga ng isang instructor, parang plagiarism. Bakit kayo 70, nagkapare-pareho kayo? Ng pag-interpret doon sa Greek, from Hebrew to Greek. Pero providence yan. Ang point ko dito ay ganito. God, nagbibigay siya ng mga reason kung bakit hindi tayo iniisip niya na maniwala lang tayo. Binigyan niya tayo ng mga springboard for our understanding about the history of Israel, the history of our people, para maintindihan talaga natin ang purpose ni Jesus Christ. Kaya nga, we have the reason of the season. Ngayon, nung na-establish na yung meron na kayong common na language, so magkakaintindihan na kayo. No? Kung mag-gospelize ako, mag-introduce ako kay God, kay Jesus Christ, hindi na ako mahirapan na, kunyari, dito nga sa Pilipinas, Pilipino ang sabihin, pumunta ako sa Mindanao, pumunta ako sa Bukidnon, sa Lanao, sa Luzon, Visayas, Pilipino ang gagamitin ko. Ganon ang purpose ng God doon, kaya nga Hinellenize o ginawa niyang kultura ay Greek. So wala tayong magagawa doon. Purpose ng God yan eh. Tapos, ang trabaho naman ng mga Romans, gagawa sila ng mga roads. Para makatravel yung mga tao. At the same time, kasi yung si Caesar na una, nahuli siya ng pirate eh. Galit na galit siya doon sa pirate. Sabi na ng pirate, kung magiging ako, papatayin talaga kita. Kasi pag nag-travel sila doon, maraming mga pirates na sa kanila o mga robbers, na mga tulisan na maharang sa kanila. Ang sabi ni Caesar, dapat mayroon tayong Roman peace. Na pag nagbabiyahe tayo doon, may order, hindi tayo basta na lang huhulihin dyan or huhold upin dyan. So, kaya nilagay nila mga infrastructure na nagawa sila ng pag nag-travel, mayroon silang building sa mga tao, mayroon silang building sa mga hayop. Pag nagta-travel, after how many, pagod na ako, dito na ako magsistay. Hindi na ako problema kung saan ako magsistay. Mayroong mga establishment ng Roman yan. So, the Greeks and the Romans, ginamit yan ng Panginoon. Na bakit ganon? Bakit nagkaroon na kasi hindi naman pwedeng pwede rin naman ang ipinanganak si Jesus Christ, pero tiniming ng God na mayroon ng common language at mayroon ng pwede na mag-travel. Para sina Paul at mga ibang mga tao na mag-evangelize, hindi sila mahirapan mag-evangelize about Jesus Christ at hindi sila mahirapan mag-travel. Hindi sila magtataka sa kanilang tingnan sa kanilang mabuhay na parang, hindi tayo mag-travel kasi baka may mga bandido dyan. Kasi mayroon na nga Roman peace eh. Roman peace. Nag-establish sila ng mga governors sa iba't ibang mga probinsya. Kaya nga ang Israel ay mayroon silang sina Pontius Pilate, no? Kasi ang original niyan, si Herod ay under niya yung buong Israelites, buong Israel, simula sa Judea, Galilea, and dito sa may gitna, Samaria, no? Pero nung namatay si Herod the Great, mayroong pumalit sa kanya sa Judea, hinating sa 4 na anak. Kaya nga si Herod II, yung Herod, doon lang siya sa Galilea. Pero yung original na isang anak din ni Herod dito sa Judea ay masama, namatay.
pinalitan ngayon ni Pontius Pilate. Hindi na kasong ano. So, inalaw ng Panginoon yan. Bakit ko po sinasabi ito? Para mapapakita sa inyo na ang God ay hindi niya binabiolate ang mga natural way. Hindi niya binabiolate ang natural way. Ngayon, itong mga Greek na to at saka mga meron silang sa mga batas. In fact, yung Torah, yung Tanakh ay compose yan ng Torah, yung law of Moses, the prophets, and the Psalms. Kaya nga minention ito ni Jesus Christ na lahat ng mga nakasulat sa the law of Moses, the prophets, the writings of the prophets, and the Psalms dapat matupad. So hindi lamang si Jesus Christ naniniwala doon sa Torah, the Pentateuch, naniniwala din siya doon sa sinulat ng mga major at saka minor prophets, the Psalms. Binanggit niya yan. Kaya nga, itong mga Hudyo ay talagang diehard sila sa kanilang mga Torah. Pero itong mga Greek ngayon ay parang binalik nila na parang, kaya nga mayroong class doon, the Greek versus the Israelites, no? The Greek versus the Israelites about the law. Pero yung kasi ang ating topic ngayon ay the reason of the season. Muna tayo ng fast forward muna tayo. Parang Star Wars eh. Parang muna fast forward tapos babalikan na lang natin. Fast forward tayo. 300 something BC. After dumating ngayon si Constantine. So, si Constantine ay isang emperor yan ng Roma. Alam po natin yung Roma, talagang kapanahonan ni Jesus, may mga Roman Empire. No? May mga Roman Empire. Ngayon, itong Roman Empire, kasi malaki itong Roma, itong western part at saka eastern part, malaki ito. So maraming mga tawag nila doon, barbarians. Unfair nga yung mga tawag nila sa mga barbarians kasi na-connotate ng ating mga barbarians sa ating isip na parang walang kaalaman. Pero yung mga outskirts doon ng mga palibot, mga Gauls, mga hindi nakasakop sa Roma, gustong pumasok doon sa Roma. It's either gusto na mag-settle doon sa Roman Empire na gusto lang na mag-stay doon. Ayaw ng mga Roman na mag-stay sila kasi barbarians ang tawag nila doon. Kaya nga may mga invasion doon eh. At eventually natalo din yung Roma ng mga barbarians una-una doon sa western side. Pero ang point ko dito, si Constantine galing siya parang Diocletian. Ang Diocletian ay apat na emperor. Dalawang emperor. Isang emperor dito sa western side, isang emperor sa eastern side. Ang tawag nila doon Augustus. Tapos meron siyang assistant, ang tawag nila doon Caesar. So parang ang effect, apat na emperor sa Roma. Dalawa sa western side, dalawa sa eastern side. Ngayon, meron silang conflict doon na parang ang mga Kristiyano doon ay parang inaapi nila yan. Persecuted yan mga Kristiyano. Ngayon, in the providence of God, dumating ito si Alexander the Great. Si Alexander the Great, tinalo niya si Maxentius, yung kanyang kalaban, kasi nahati yan eh, doon sa western side. Natalo niya yan, sunod siya, tinalo din niya yung dalawang emperor doon sa, nag-one united ngayon ang Roma ulit. Dati kasi ang Roma, 1, nagiging 4 because of Diocletian. Binalik ni Constantine into 1. Pero hindi yan ang aking punto doon. Ang point ko dito, ito si Constantine ay some sort of nagiging Christian. Ngayon, nagiging Christian siya. Parang sabi na, hindi na natin aapihin yung mga Christian. I-accept na natin sila dito sa ating mga religion. Kasi ang religion ng Roman Empire, mga paganism. Paganism kasi mayroon pa silang mga Greek gods at saka Roman gods. No? Ngayon, ang point ko dito, maraming nagka-question kay Constantine. Bakit daw si Constantine ay inalaw yung mga paganism sa Christianity? Kasi ang point nga doon sa history na yan, sa 300 something, 12, no? 312 kasi yung isang ecumenical is 325 yon, no? So
So yung pero simula ng 312 natalo niya yung Maxentius hanggang no sa 325. Inalaw ni Constantine yung Christianity. So sabi nga nila doon, Constantine made Christianity a pagan religion and he made the pagan religion Christian. So marami nagtatanong doon, kasi kayo naniniwala kay Constantine. Sinabi ni Constantine na Trinity, gano'n. Hindi naman si Constantine, in the fairness naman kay Constantine, hindi naman si Constantine theologian eh. Si Constantine ay emperor, at marami siyang mga bishop doon na sinabi niya, mag-usap-usap kayo, mga bishop kayo nakakaalam ng Christianity, kayo nakakaalam ng theologians, kasi ayaw kong magulo kayo, gusto ko nga malinis na yung political, magulo pa yung mga religious, so mag-usap-usap ko. In fairness naman kay Constantine, hindi naman siya ang nagbuo ng mga doctrine o na parang binabalidate talaga kung ano yung Christian. Pero marami nag-accuse kay Constantine na parang, kasalanan ni Constantine dyan, parang isinulat ninyo sa Bible ang sinabi ni Constantine. Hindi naman si Constantine nagsabi doon, ecumenical council yon. Pangalawa, which is matagal ko talagang question ito sa aking buhay. Ang question ko kasi sa aking buhay, halimbawa po, ikaw ay missionary. Nandun ka sa isang lugar. Ang tradisyon ng mga kalaban mo doon, hindi ka naman majority doon eh. Ang tradisyon ng mga kalaban mo, nagsiselebrate sila ng ganitong araw. Nag-raise sila ng hands, nag-worship sa isang pagan god. Ngayon ikaw na missionary ka, nag-isip ka. Sabi, ano ko kayang gagawin ko dito sa isang araw na to na sineselebrate nila yung pagan god. So naisip mo sa buhay mo na sabihin mo, kailangan natin palitan yan ng Christian god. Palitan natin ng Christian god. So, dahan-dahan lang binura yung celebration ng December 25 na pagan religion, pinalitan nila ng Christian religion. Ang tanong ko sa sarili ko, are the ancient mga missionaries, kung ikaw man lang ay isang missionary ka doon, kung papalitan mo ang isang araw ng isang mga pagan religion ng pabor sa'yo, mali ba yun? So matagal kong in-struggle yan. Kasi ang sabi nga, Constantine paganized the Christian religion and Christianized the pagan religion. Pero anong magagawa mo doon kay Constantine? Dapat nga magpapasalamat tayo kay Constantine eh. Bakit? Kunyari ikaw Christian ka ngayon, tumatakbo tayo sa ating mga buhay kasi pag nakita tayo ng mga religion, papatayin tayo, no? Tatanungin tayo, ikaw ba'y naniniwala ganon? Mayroong mga regime na hindi nila hinahanap, pero pag tinanong nila ganon, papatayin nila. O yung iba hanapin, mayroong ibang mga ganon. Ikaw ba na Kristiyano ka ng kapanahon na to? Mayroong isang emperor nagsabi, "Oy, welcome na kayo dito." Kasi ang ating religion dati, pagan religion, pero ina-acknowledge ko na yung Christian. Magagalit ka ba kay Constantine? Sa akin hindi ako magagalit. Sabi ko, Constantine, salamat. Siguro, sagad ako magpasalamat. Salamat, Lord, na binigyan mo ako ng isang hari o isang emperor na hindi na ako pinapatay. Hindi na pinapatay yung aking mga anak, hindi kami nagtatago. Kaya nga doon sa unang ecumenical, nandun yung mga pinuputulan ng mga paa, mga blind, inaalis ni Constantine, no? Sabi niya, you are now gods. Kaya nga nauso yung sa Psalm 82 na you are now gods. Hindi naman ibig sabihin ni Constantine na you are now gods, na kayo talaga yung deity. Sabi niya, kayo ngayon ang binibigyan ng authority na mag-declare kung ano talaga ang inyong relihiyon, kung ano talaga ang inyong mga dapat i-celebrate, ganon. So, ang sabi ng iba, ayaw ko kay Constantine. Kasi ginawa ng pagan. Hindi nila alam ang religion, hindi nila alam ang relihiyon, hindi nila alam situation doon. At magpapasalamat tayo na may binamit si Jesus, si God na Constantine. No? At sa akin kasi, ang theology ko doon, pag ginawa na ng Panginoon yan, yun na yun. Wala na akong question doon. Ginawa ng Panginoon yan eh.
kung inalaw niya si Alexander the Great na i-challenge yung Torah, wala akong pakialam. Hindi ako magdi-disagree sa God kasi inalaw na yan. Kung inalaw ng God na dumating si Constantine na inalaw niya yung Christianity na to be the official religion yan, hindi rin ako magrereklamo. Kasi baka kung hindi dumating si Constantine, ubos na lahat ng mga Kristiyano. Baka kung hindi dumating si Constantine, at hindi ma-preserve ng God yung remnants na dumadating ngayon. Hindi dumadating ngayon. So, bakit ko po sinasabi itong great traditions and milestone? Kasi minsan nagka-question tayo sa mga inaalaw ng God. Halimbawa sa 16th century, mayroong isang reformation na isang great phenomena, isang great phenomenon dito. Na mayroon din isang tao na ginamit. I'm not saying na Martin Luther ay perfect siya. In fact, anti-Semitic nga si Martin Luther sa kanyang huling buhay. Pero ginamit siya ng Panginoon. Katulad ni Constantine, I'm not saying that Constantine is talagang mabuti sa tao. Hindi siya mabuti. Marami siyang pinatay. Surud siya. Pero ginamit siya ng Panginoon. I'm not saying that Martin Luther is perfect in the Reformation, but ginamit siya because of the abuses of mga religious leaders noon. At hindi na makapasok yung iba. Parang kinukontrol na ng isang religion doon. Ngayon, pumasok si Martin Luther doon. Inalaw yan ng Panginoon. So, kaya nga ang sabi ko, what is the reason of this season? Dapat magpasalamat tayo kay God na parang mayroon siyang inalaw na Alexander the Great. Mayroon siyang inalaw na Constantine. Mayroon siyang inalaw na Martin Luther na magsasabing dapat mag-reason out tayo. Dapat mag-reason out tayo kung ano talaga ang nakasulat yan sa Bible. Titingnan natin kung ano ang eksakto. Di ba not question God na bakit inalaw yan? Sabi doon, kasi ginulo mo eh. Ginulo mo, no? Ginulo mo, no? So, babalikan natin yung the great ano talaga, the great. Kasi ang unang springboard na ginamit yung mga minor lang, yung pwede ba tayong kumain ng mga ganon? Bawal ba ganyan? Pangalawa, yung milestone na inalaw yung mga great na mga milestone like si Alexander the Great, si Constantine, si Martin Luther. Baka nga itong COVID-19 inalaw din ito para talagang magsaleksik tayo. Hindi natin alam kung ano. Pero babalikan ko yung kasi the Great Torah the Great Torah Manak. Yun ang pinaka springboard, no? Pinaka springboard. Kasi sa kapanahunan nila, mayroong doon. Kaya magtatanong tayo dito, bakit ganito ang mga question ng mga Pharisees? Kasi mayroon doon dalawang katuruan, yung sa Greek. Hindi ko na ma-elaborate, sa Greek at saka sa Torah. Ang mga Hudyo talagang Torah sila. Ang mga Greek, kine-question nila. Mayroon silang sinasabing universal na divine law, na mayroon din parang good, no? Good law, no? Parang natural good law, parang something like that, no? Na parang ang ano din sa mga Greek ay parang human positive law. Human positive law kasi sa rabbinic Jew kasi ang kanila yung Torah lang, divine law, no? Sa mga Greeks, mayroon silang divine natural law, yung parang natural na mga laws yan na nag-embed in the nature, no? So, naniniwala sila sa mga gravity, na mga ganon, mga batas, na ganon. Naniniwala din sila ng human positive law. Human positive law. Human positive law. Ngayon, sa kabanahon nandito, may class ito. Hindi lang si Jesus Christ ang may class dito. May class dito ang Greek philosophy at saka yung rabbinic Jews, no? Kaya nga sila din na po ay parang mayroon ding Hanukkah sila kasi gustong in-invade talaga na mayroon na convince ngayon ng mga Greeks na mga Jews na mga ng mga Greek saka Jews na diehard talaga sa Torah. Ngayon, nag-civil war kaya nga Hanukkah. Tapos na-recover talaga nila, compromise nila, kaya patuloy nila ang kanilang pagka-worship doon sa temple. Yun ang Hanukkah nila. Hanukkah sa Mayak, sa mga Israeli friends. Happy Hanukkah. Sineselebrate niya para Christmas yan. Ngayon, ang point ko dito ay ganito. Si Jesus Christ ay pumasok. Tinanong siya ngayon. Jesus said to when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees,
They gathered together. The one them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in law? Yan, parang, imagine mo, mayroong ano doon. Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law of the prophets. So imaginein mo may nagdalaban doon isang Greek philosophy about the law and the rabbinic about the law. Ngayon pumasok si Jesus dito. Ngayon, si Jesus Christ ay sabi na you are just making that Torah as a springboard for your discussion. But ang substance talaga ay ganito. 41. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them saying, What do you think about the Christ? No? Hindi nila in-acknowledge na Jesus Christ is Christ. Hindi nila in-acknowledge na Jesus Christ is the Messiah, the coming one. Whose son is he? No? They said to him, the son of David. Kasi sa kanilang mga Torah, ang Messiah ay son of David. No? He said to them, How then does David in the Spirit call him Lord, saying, The Lord, no, Yahweh, Lord all O-R, said to my Lord, yung Adonai, Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. So, dating purposes ang sabi ni Jesus Christ. Dating purposes. Ang ibig sabihin ng dating, yung parang ganito ang pag-iisip nyo. Ang Messiah ay dadating, no? Na anak ni David. So, ang pag-iisip nyo, si David muna, bago ang Messiah. Pero ang sabi ni Jesus Christ, if David then calls him Lord, how is he son? No, ganun, naguguluhan na sila ngayon dito. Kung sinabi ni David na Lord, Panginoon yan, paano yan magiging after kay David? How is he his son? And no one was able to answer him a word, nor from that day on did anyone dare question him anymore. Mga kapatid, what is the message? Ang message sa mensaheng ito ay ganito. Ang God ay nagbibigay ng mga springboard. Ang Bible na nagbibigay sa discussion. And the great springboard is the Torah. Ang Torah, kay Jesus nga Tanakh. Yung Tanakh, yung Pentateuch, yung prophets, the writings of the prophets and the writings of the Psalms. Yun ang kanyang Tanakh talaga, buo. Yun ang great springboard for our discussion about Jesus. Kasi, sabi nga ni Jesus Christ, hanggang hindi mabubuo, hanggang hindi matutupad ang lahat ng mga sinasabi ko diyan, ay hindi ako dadating, no? Hanggang hindi matupad yan, sabi ni Jesus Christ, hindi ako dadating. Sabi niya, hanggang hindi matupad ang lahat ng mga sinusulat sa Torah, the law of Moses, the prophets and the law, yan ako. Ngayon, anong purpose ng the law? The springboard of our discussion is about the law. Kalimutan na natin yung Christmas, ang ating pag-uusapan dito ay incarnation of Jesus Christ. That is Christmas also kasi hindi na nga natin sabihin Christmas kasi may mass. Parang doon, the birth and life of Jesus Christ na lang. Ang Torah ay ginamit ng springboard. Sa kapanahonan nila, naglalaban ang mga philosophy ng Greek about what is the law and the Israelites na talagang bigyan ng Torah. Ngayon, dumating si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, some sort of naguguluhan kayo, pero ito yung law. Ang law ay just a model of me na I am perfect. Kaya nga doon sa Matthew 5, napaka-strict ang pagka-describe ni God doon, ni Jesus Christ doon, about the law. Kung ikaw ay mali, sarahan ka. Kung ikaw ay magsabing yes, tapos sinabi hindi ka dumating, kasalanan mo na yan. Kung ikaw ay mag-asawa, dapat yun lang. Kung ikaw ay kung mag-isip ka lang na masama sa iyong kapwa-tao, nagkasala ka na. Para ka nang pumatay. Kung ikaw ay tumingin sa isang chicks or something na may pagnasa, para ka na nangangalo niya. Kung ikaw ay sasampadin, bigay mo rin yung kabilang yung kabilang
Pisngi mo. Kung ikaw ay sabi na magdala ka ng 1 mile, buhatin mo to. Sabi mo, 2 miles pa. Ganon ang sabi ni Jesus Christ. Because He is God. He is the substance of all these questions sa ating buhay. He is the substance of all these questions sa ating buhay. Paano ba talaga ako maligtas? Kailangan ba talaga akong magligtas sa sinasabi ng mga Greek na mga batas? Na yung positive lang, yung mga positive laws lang at saka mga natural laws. O talaga akong maliligtas doon sa pagsunod talaga sa Torah? Which is, ang Torah ay parang napakahirap sundin talaga sa kanila kasi dinadagdagan nila at inalaborate pa ni Jesus Christ. Ang point dito ay, kaya nga siya dumating. The reason of this season is Jesus Christ, the Messiah, the God that came into this world to save us. Kaya nga, eventually, mag-away-away tayo paano tayo maligtas. No? Mag-away-away tayo. Dapat ganito ang gagawin mo. Ilang portion ba dapat sundin natin dyan sa Torah or sa law na, o ikaw na masusunod, anong law mo? Ganito. Yung Torah, anong law mo? Ganito. Ilang percent ba dyan sa law mo ang dapat natin sundin para maligtas tayo? O sa Torah, ilang percent ng bawat law? Walang makakasagot niyan na religion. Kasi ang sabi ng mga religious leaders, basta sumunod lang tayo. Walang makakasagot. But Jesus Christ is very definite, precise. Very precise siya. Kasi alam niya, in the future, magtanong-tanong diyan. In fact, sa mga future, magtanong-tanong na, pagpunta tayo sa judicial, kung corrupt pa yung judge doon, ibano niya na, hindi ka pwedeng pumasa o pumasa ka. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the light. Ang sino mang maniniwala sa akin, sagot ko na siya, pasado na siya doon sa judicial law. Kaya nga, doon sa judicial law, sabi niya, for God made Him who knew no sins to be sin for us, so that we might become the righteousness of God. That is the answer, that is the reason of this season kung bakit nag-incarnate si Jesus Christ. Bilang pagtatapos ko, babasahin ko ang Colossians 2:20, Colossians 2:16. Sabi dito sa Colossians 2:16, kasi sabi ni Jesus Christ doon sa love your God with all your strength, might, and heart, no? And love your neighbor. So yun ang parang niya, but magagawa mo yan kung nandoon na ang law sa iyong mga puso at isipan. At the same time, hindi mo mape-perfect yan. Kaya I am here to fulfill all the laws, and I am here to be the sacrifice, at ako ang mapaparusahan sa lahat ng mga kasalanan mo. Sagot na kita, all you have to do is believe in me. But you have to follow all the laws also para makita ang glory. Sabi dito sa Colossians 2:16. Sabi dito sa Colossians 2:16. So let no one judge you in food or drink or regarding a festival or new moon or Sabbath, which are a shadow of things to come. No? Kasi nag-aaway pa sila dito. In fact, sideline lang. Itong kunyari new moon or Sabbath na to, hindi nila malaman kung new moon ba talaga yan or Sabbath na yan. Kasi titingnan nila, nagdi-discuss sila. Hindi pa new moon to kasi mayroon pang old moon. So sabi ng isang doon, na siyang authority doon sa batas, hindi new moon na yan. So critical yan sa kanila kasi kung hindi new moon yan, mali ang kanilang pagka ng Yom Kippur. Dapat magpa-fasting pa sila, hindi na sila nagpa-fasting. Or dapat kumain na sila, hindi pa sila kumain, nagpa-fasting. Malaking yan. So sabi ni Paul, so let no one judge you in food or drink or regarding festival or new moon or Sabbath, which are a shadow of things to come. Shadow lang ito of things to come. This is just a springboard of your discussion for the reasoning. But the substance is of Christ. But the substance is of Christ. Ang pinaka-substance talaga is of Christ. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels. Sabi na, yung reward mo ay dapat nakilala mo na si Jesus Christ at nakalibre ka na sa mga na yan, na parang nagkukunyari ka pa, parang yung iba, taking delight in false humility and worship of angels. Pag iba doon, nag-worship ng mga angels at sa other, no? Kung anong mga win-worship, intruding into those things which he has not seen, vainly pop up by his fleshly mind. Pop up lang ng mga pag-iisip ng tao yan. And not holding fast to the head, Ross, no?
from whom all the body nourished and knit together by joints and ligaments grow with the increase that is from God. So, Jesus Christ is the only one na ating paniwalaan. 20. Therefore, if you died with Christ, this is very important because if you died with Christ, nakasama ka na kay Christ kasi ang ano dito ay, if you believe in Christ, you are now in Christ, and He died also. And when He rose up, raise ka rin, no? Why as though live, therefore, if you died with Christ from basic principles of the world, why as though living in the world, do you subject yourselves to regulation? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concerning things which perish with using according to the commandments and doctrines of men. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility and neglect of body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Itong mga bagay na to, sabi na, mukhang magiging na appearance of wisdom in self-imposed religion, mga religion natin. False humility, yung nagpakumbaba ka tayo. Ang neglect of the body, yung asceticism, yung parang pinapahirapan natin yung body natin. Ayaw natin lumapit dun sa mga ibang tao kasi asceticism, neglect of the body, parang natin in-engage yung ating body. But are no value against the indulgence of flesh. Sabi ni Paul, yung flesh mo, na namana natin kay Adam at saka Eve, yung sa Romans 5:12, that is the sinner's nature. Lahat ito ay hindi kaya niyang talunin ang indulgence of the flesh. Only God can parang matalo niya yan. Kaya nga sabi doon, nung hindi nagawa ng batas, anong ginawa ng God? Pinadala niya ang kanyang bugnong na anak na kung sino mang maniwala sa kanya ay matalo niya yung flesh nature. Ngayon, so that the righteous requirement of God, in judicial way, mga kapatid, in judicial way, we will be saved in believing in the Lord Jesus Christ. Sagot na ni Jesus Christ, yung judicial way, na paano tayo huhusgahan in the last days. Sagot niya, kasi meron tayong righteousness ng kanya, at siya ang kumuha ng ating mga kasalanan. Siya ang napanish sa ating mga kasalanan. In fulfilling the glory of God, sinagot din niya yan kasi binago niya ang ating mga puso. So, bilang pagtatapos po, what is the reason of this season? Maraming mga magtatanong pa, bakit mag-celebrate ba ako ng Christmas? Bakit ba? May mga bulaklak ba dyan? May mga stars ba dyan? May mga candle ba dyan? That is only minor for the springboard of discussion. But the main substance, mga kapatid, is Jesus Christ. The God that came into the flesh. For in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, and dwelt among us, and we see His glory, the only begotten of the Father, full of grace and truth. Full of grace and truth. Kailangan natin maniwala of the grace, kailangan natin maniwala ng truth. We can only have the truth if we have the springboard of our discussion and believe on the Lord Jesus Christ talaga. Kasi He is the substance of all these things. Mag-discuss man tayo, hindi man kayo maniniwala sa akin, ang pinaka-ending talaga dyan ay Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, except through Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami Lord ay nagsiselebrate ng inyong kapanganakan, although hindi lamang ang inyong kapanganakan, kundi ang inyong incarnation, ang inyong buong buhay na nagpunta ka dito sa aming lugar na kinreate mo Lord na makasalanan, at ikaw Lord ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng sa pamagitan ng iyong pagsunod sa pag-fulfill ng law, at namatay ka ron doon sa cross para bayaran ang aming kasalanan. At kung kami Lord ay maniniwala sa iyo, kami Lord ay binigyan mo maging Son of God. Give us the right to become children of God. Lord, patuloy na ang pinapanalangin Lord na hindi namin mabaling ang aming paningin sa mga commercial things, sa mga springboard ng mga discussion namin, kasi ang pinaka-ultimate talaga doon ay si Jesus Christ na iyong anak. At kung ay maniniwala kami sa Kanya na siya ang tunay na Diyos na nagkantuang tao, at naniniwala kami na pinadala siya ng ang kanyang Ama, at naniwala kami na siya rin ay muling nabuhay, we will be saved. Salamat muli Lord, at salamat din po Lord na binigyan mo kami ng kaparaanan upang mapagtagumpayan po namin ang makasalanan.
na aming naranasan ngayon. Salamat Lord na kami Lord ay magiging isang instrumento din po upang maipakita ang iyong glory. Lord, salamat muli Lord sa lahat ng bagay, hindi lamang sa araw na to, sa mga susunod na araw. Pinapasalamatan ka namin Lord sa lahat ng mga blessings na na-receive namin noon, ngayon, sa mga sunod taon. Ito Lord aming dalangin, in Jesus' name, Amen. God bless po mga kapatid. Happy Incarnation Day of Jesus Christ.